Ito'y mas matindi pang issue. Panoorin o natin to, ha? Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the Yan, nanahimik na yan, di ba? May dokumentong lumabas na binawian ng passport anong pangalan na? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Yung Amerikanong pangalan niya. Di ba? Binawian. Bakit? Kasi medyo kalokohan, di ba? Ito na lang eh. We have all the capacity to ask our friend America. Di ba? We have DFA. You can coordinate with DFA. Is this true? Is this document real? Na talagang itong Ervix ba yun? Si Erwin Tulfo? Don't tell me wala kayong COMELEC, wala kayong connection sa Amerika. Imposible po yan. Kayo nasa gobyerno ng Pilipinas. You have ways to communicate with the America. US. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan. Muntakid mo, ha? Hindi na nga pinayagan siya maging secretary. Di ba hindi siya nako-confirm ng dun sa yung parang yung confirmation committee ng legislative dahil nga po sa problema ng citizenship, sa issue ng citizenship. Tapos all of a sudden naging congressman ng AXIS. Ang lupit nyo, Brad. And now pinatakbo ninyo at pinroclaim ninyo bilang senador, di ba? Kung walang problema yan, at kung walang issue yan, bakit hindi man lang na-confirm yan nung siya ay naging secretary? Pangalawa, ano itong dokumento na ito na lumabas na siya ay isang may hawak na American passport? Hindi ko sinasabing confirm. That's why I keep on saying na meron namang capacity itong COMELEC to double check with the DFA natin, to coordinate with the US Embassy if this is true. You have the ways to do it. Pero ano ginawa ninyo? Inupuan nyo for 3 years. Tapos pinayagan ninyong ma-proclaim. Iyon nga yung question dun eh. Bakit etong nangyari sa Duterte Youth at sa BH biglang nag-post kayo, biglang, sandali, may disqualification case. Diba? Anak ng tutsa yan. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino, he ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? Ay, nako, how much? How much daw? How much? How much? Shit. Tanong natin kay Marcoleta. Hindi kasi si Senator Marcoleta ay meron siyang akusasyon before na merong offshore account daw itong si COMELEC Chairman Garcia. Now that he is a senator, let us ask Marcoleta to investigate and have a hearing. Gawa tayo ng reel.
Congressman Marcoleta, mananahimik na lang ba sa COMELEC? Yes or no? Yan ang tanong dyan. Ha? Tingnan natin. Pero ako, kumbinsido ako na gagalaw yan si Congressman Marcoleta. Matapang nga tao yan eh. Oo, matapang nga tao yan. Talagang may prinsipyo yan. No, hinahangaan natin mga Duterte supporter yan. So, sa tingin ko, hindi naman siya, he will not fail us, di ba? Ngayon, ang talagang panawagan ay etong si COMELEC chairman ay talagang managot. At isa pang panawagan ay magkaroon talaga ng manual counting para makagawa ng batas na to really, kasi yung nangyari, nasa konstitusyon natin yan eh. Di ba? Nasa konstitusyon natin yan na dapat may manual counting kasabay nung automation, di ba? So hybrid. Nagtataka nga tayo, bakit hindi ginagawa? So dapat gumawa pa ng batas na i-implement ito na maayos. Pag hindi in-implement, I don't know kung anong parusang pwedeng gawin natin sa mga COMELEC commissioner, di ba? Pero dapat i-implement ito. Required na bilangin manually ang yung mga election na returns, di ba? Dapat po bilangin talaga siya. Para ikumpara doon sa digital. Para pagka hindi siya pareho, abay may problema tayo. Sabi nga, merong nakasingit. Mahirap yan sa mga mag-aasawa, bigla may nakasingit sa asawa mo. Yung kumpare mo, gano'n. O hindi man kumpare mo, baka yung tubero, pinasukan ng tubo. Mahirap yan, mga nakasingit. Yeah, kaya dapat magkaroon ng batas dyan. O, tuloy. How much do you value the Constitution? Ayan. Yung pala naman na ibig niya sabihin ng how much. How much do you value the Constitution? Kayo naman. Masyado kayong judgmental. How much you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the US to sit in our Senate. Are you proud? You're proud of yourself? Alam mo ba Are you? kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Naunawaan mo ba? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi. Sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yon. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Nako po. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us. Filipinos, rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Retired to eh. Alam ko retired general ito si Atty. Berhil eh. Ewan ko, double check ko. Pero ito, anyway, sinasabi niya nga, mag-rule ka na. Ang ginagawa mo, tinudulugan mo yung kaso eh.
i-rule mo para pagka na-rule mo na, pwede nang iakyat sa Supreme Court. Kasi ganito yan, mga kababayan. May isa pang balita na lumabas, okay? Para linawin lang natin, ha? Sandali. Eto, hindi ko lang nailagay. Ayan, yan. Okay. Wait lang. Kasi sinasabi, ang reasoning daw ng COMELEC ay na-rule na namin yan. Okay? Ano ba yung sinasabing hindi na-rule? Ito. Pakinggan natin. Attorney Garcia, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky, at sa iyong mga taga-panood dito Attorney. sa Pilipinas at kahit saan sa mundo. Kayo pong nag-file ng disqualification case laban sa mga Tulfo, pero na-dismiss po ang mga ito at ngayong naiproklama na si Erwin Tulfo bilang senador. Ano po ang plano niyong gawin hinggil dito? Hindi po, na-dismiss po. Sabi nila kasi walang inattach na certificate of candidacy. Pero nag-motion for recon po ako. It's live. Hindi po siya dead. It's a live petition. It's pending with the Commission and Bank. Pinaliwanag ko lang po bakit hindi ko inattach yung certified true copy ng certificate of candidacy kasi sabi ko the original. So sa madaling salita, sinabi ng COMELEC merong kulang doon sa document na pinapasa mo. Okay? So ano ginawa niya? Inattach niya at ibinalik niya sa COMELEC. Okay? So hindi nag-rule out. Yan ang sinasabi ni Attorney Berhil Garcia. Copies are in your custody, so I did not find it necessary to attach. But So, then after attorney, that, it was tinanggap po ba yun ng forwarded na. COMELEC, yung inyong paliwanag na hindi po kayo nag-attach ng certified true copy dahil ang sabi nyo nga ay nasa kanila din naman po yun? Totoo, oo. Actually, noong March 11, there were two orders issued by the Commission, First Division ng COMELEC. First is, ano tawag dito, yung in-elevate niya, certifying and elevating the case to the Commission and Bank, and then another order during the same day, directing the clerk of the Commission to elevate the case to the Commission and Bank. It is where the case is still pending up to now. Kaya po tinatawag yung live petition pa rin po. Yun. So ibig sabihin hindi po na-dismiss. Nasa NBank nga. So nasa COMELEC. Pinaiikot-ikot tayo eh. Yan ang mahirap dito sa COMELEC neto, yung mga statement nyo talaga. So, ibig sabihin ng live, buhay. Buhay pa yung kaso. Hindi nila dinidinig. To. It is very much so, yes. And dahil po na-proclaim na siya, sakali po, in the event that the COMELEC and Bank decides on your favor, ang ibig ba sabihin nito ay pwedeng matanggal si Senator-elect, ang tawag na po, Erwin Tulfo? Opo, because yung aking pong petition is grounded on the fact that did they qualify as candidates. So we go back to the period where they have to prove their qualification to run as senator or congressman, as the case may be, sa limang mag-aanak na nag-file ng kanilang candidacy. At attorney, balikan nga po natin ang inyong depensa dito sa petisyon laban sa Tulfo. Opo, ang sinabi ko po is the Tulfos did not qualify as candidates for the national local election this 2025 election dahil sila ay prohibited, two grounds, no? Prohibited under the Constitution because they are a political dynasty, and second because they do not possess the constitutional requirement of natural born status. Yun po yung aking yes. Opo. But attorney, alam naman po natin na napakarami na pong mga magkakamag-anak na nanalo nitong eleksyon at kahit po nung nagdaang eleksyon. Ibig sabihin, parte po sila ng tinatawag mga political dynasty. Okay, yan na yung sa issue niya. Yung political dynasty. Pero more than that, ang issue ko dyan talaga yung issue patungkol po doon sa
disqualification. Okay? Una, dapat yung citizenship ni Erwin Tulfo ma-resolve yan. 'Di ba? Ano ba talaga desisyon ng COMELEC? Yun nga yung sinasabi ni Atty. Virgil kanina na parang desisyonan nyo na. Rejected ba o hindi? You don't see it as not a ground for disqualification. O you haven't proved any ganito. Desisyonan nyo na. Bakit nyo tinetenga? Kasi ang problema dito, kaya ganito ang ginagawa nila para kaya nilang kasi one way of masabi nating hindi mabigyan ng justice ang isang tao, i-delay mo ng i-delay. 'Di ba? I-delay mo lang ng i-delay. So dinidelay nila para siyempre senador na si Erwin, eventually makakalimutan na 'yan. 'Di ba? Ang problema nga, bakit nyo i-delay? Pwede nyo namang desisyonan na kung reject, tatanggapin naman nung tao. Tapos, pwede nyo nang elevate ngayon yan sa Supreme Court. And let the Supreme Court rule. Bakit ayaw ninyo?